Nakapagpabulaklak ka na rin ba ng halamang snake plant? Anong variety ito at saang pwesto mo ito ng bahay inilagay? Isa sa pinakakilalang halaman sa bahay ay ang halamang snake plant. Pero marami sa atin ang hindi nakakaalam na namumulaklak pala ang halamang ito. Ano nga ba ang hatid na swerte kapag nakapagpabulaklak ka ng snake plant? Ano ba ang sekreto upang mapabulaklak ito? At anong mga uri ng snake plant ang nagtataglay ng pinaka nakakamanghang bulaklak? Yan at iba pang kaalaman tungkol sa bulaklak ng snake plant ang pag-uusapan natin sa video na ito. Ang Sansevieria o Dracena trifasciata na mas kilala sa mothers-in-law tongue ay isa sa naging paboritong panloob na halaman lalo na ng mga mahilig sa halaman. Sa katunayan, ilang beses na din nating naibahagi sa channel na ito ang mga benepisyo, pag-aalaga at pagpaparami nito. Sino ba naman kasi ang hindi maakit sa gandang taglay ng mga matutulis at structural na mga dahon nito? Dagdag pa dito, ang kulay dilaw na linya sa mga gilid ng dahon nito na talaga namang agaw pansin kung pagmamasdan. Ang pinaka natatanging bagay sa halamang snake plant ay hindi ang kapansin-pansing itsura ng mga dahon nito, kundi ang nakakamangha ngunit mailap na mga bulaklak nito. Sa mga hindi nakakaalam, ang snake plant ay totoong namumulaklak, ngunit bihirang-bihira lamang na mangyari ito dahil sa ilang mga kadahilanan. Namumulaklak ito ng kulay puti o cream na maliliit, ngunit hindi lahat ng uri ng snake plant ay namumulaklak. Ilan lamang sa varieties nito ang nagbibigay ng magagandang bulaklak. Kasama sa mga uri ng snake plant na nagbibigay ng magandang bulaklak ay ang star Dracena, Dracena fischeri, Dracena parva o Kenya hyacinth, Dracena cylindrica, Dracena bacularis, Dracena burmanica, Dracena moonshine, at ang Dracena trifasciata laurenti. Kung mayroon ka sa isa sa nabanggit na snake plant, malamang ay isang araw magugulat ka na lamang na namumulaklak na ito. Isa sa pinaka-achievement sa pag-aalaga ng snake plant ay ang mapabulaklak ito. Hindi ito madali, ngunit kapag ito naman ay namulaklak, ay tiyak na masisiyahan ka at talagang ikatutuwa mo na dapat mong ipagmalaki. Dahil isa ka sa biniyayaan na makakita ng napakagandang bulaklak nito na naglalabas ng mabangong halimuyak. Ang mga bulaklak nito ay tumatagal ng 1 linggo at maaaring makabuo ng mga berry kapag ang bulaklak ay nagsimula ng malanta. Narito ang sekreto upang magkaroon ng bulaklak ang halamang snake plant. Kung nais mong mapabulaklak ang iyong alagang snake plant, kailangan mo itong pabayaan upang ito ay ma-stress. Isa sa itinuturong dahilan upang mapilitan itong mamulaklak ay kapag ito ay nakaranas ng pagka-stress o kapabayaan dahil nagre-react ito para sa kanyang survival o kaligtasan. Isa sa paraan ng pagpaparami ng snake plant ay sa pamamagitan ng bunga nito pagkatapos nitong mamulaklak. Kapag ang bunga ay nahinog na at nahulog ito sa lupa, maaari itong tumubo para sa panibagong punla. Isa pa sa paraan upang pabulaklakin ang snake plant ay ang pagriripat at paghihiwalay ng mga matured na supling nito pagkatapos na ito ay ma-stress o mapabayaan. Malaki ang posibilidad na mamulaklak ang snake plant kapag biglang nagkaroon ng malaking espasyo ang mga ugat nito mula sa pagkakakumpul-kumpul nito sa isang paso na puno ng ugat at pagka-stress. Tamang sikat ng araw. Ang liwanag ng araw ay malaki din ang papel na ginagampanan upang mapilitang mamulaklak ang snake plant. Bagaman maaring mabuhay ang snake plant sa low light condition, ngunit maliit ang posibilidad na ito ay mamulaklak. Kung nais mong mamulaklak ang iyong alagang snake plant, mas mainam kung ilalagay ito sa pwesto na makakakuha ito ng 5 hanggang 6 na oras na indirect na sikat ng araw. Ang sikat ng araw sa umaga ay mainam para sa halamang ito. Kaya naman, ilagay ito sa pwesto na maaarawan ito sa umaga.
Isa pa sa paraan upang ma-stress ang snake plant at mapilitan itong mamulaklak ay ang limitadong pagdidilig ng tubig. Ang snake plant ay isang succulent o halamang mayroong imbak na tubig sa katawan na dahilan upang hindi ito mangailangan ng madalas na pagdidilig ng tubig. Diligan lamang ito kapag tuyo na ang mga lupa nito at siguraduhin na itanim sa lupa na mayroong magandang drainage na kapag diniligan mo ito ng tubig, mabilis na makakaagos ang tubig. Kapag ang snake plant ay nakaranas ng kakulangan sa tubig at sustansya, magre-react ito at maglalabas ito ng bulaklak. Ang tamang pwesto, sikat ng araw, pagdidilig ng tubig, temperatura, lupa at pagka-stress ay mga bagay na dapat ikonsidera kung nais mong mamulaklak ang iyong alagang snake plant. Dahil nga bihira lamang mamulaklak ang snake plant, ang mga bulaklak nito ay sinasabing sumisimbolo sa paparating na malaking pagbabago, swerte at prosperity sa buhay ng nag-aalaga nito. Ngunit anuman ang dahilan ng pamumulaklak ng halamang snake plant, maswerte ka pa din kung sakaling hindi mamulaklak ang iyong tanim dahil sa mga benepisyo na mayroon ang halamang ito, katulad ng nagsasala ng hangin, nag-aalis ng nakalalasong pollutants, madaling alagaan at paramihin, pangontra sa allergies dahil sa oxygen na inilalabas nito na nakadaragdag ng moisture sa hangin. Ang mga nabanggit na katotohanan tungkol sa bulaklak ng snake plant ay nagpapakita kung paanong ang halamang ito ay hindi lamang maganda sa paningin, kundi maaari rin itong magdulot ng iba't ibang benepisyo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa pagtatanim at nais magkaroon ng isang halaman na madaling alagaan at may magandang benepisyo, ang snake plant ay isang mahusay na pagpipilian. Sang-ayon ka ba sa mga nabanggit namin na paraan upang mamulaklak ang snake plant? Kung may nais kang idagdag na kaalaman sa halamang snake plant na hindi namin nabanggit sa video na ito, ibahagi lamang ito sa comment section at babasahin namin ito. Huwag kalimutang ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Sana ay may bago kang kaalaman na nakuha sa video na ito. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.